Ilang linggo matapos bumisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Zamboanga, Sultan Kudarat at General Santos City para mamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan ng El Nino, tumungo naman ito ngayon sa Iligan City upang dalhin ang presidential assistance kasabay ng paglalatag nito ng mga proyekto ng Region 10 upang maging leading agricultural hub sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Iligan City, ipinahayag nito ang pagnanais niyang maging globally competitive at leading agriculture hub ang buong Region 10. Yan ay sa pamamagitan daw ng mga proyektong kanilang gagawin sa pangunguna ng National Economic and Development Authority o NEDA sa ilalim ng Northern Mindanao Regional Development Plan mula 2023 hanggang 2028. Bukod dito, inihahanda na rin daw ng pamahalaan ang 8 billion pesos na pondo para sa pagkonekta sa Tagum Occidental at Lanao del Norte, gayon din ang Iligan City Coastal Bypass Road at iba pa. Sinusulong ang mga inisyatibo na makakapagpabilis sa pag-usbong ng kaunlaran dito sa inyong syudad at sa buong region. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan sa pagsisikap na maitaguyod ang mga proyekto at programang magbibigay ng oportunidad para sa lahat. Sa ating mga prioridad na proyekto ay ang 8 bilyong piso na Pangil Bay Bridge na magkokonekta sa Tangub Misamis Occidental at tubod dito sa Lanao del Norte. Dagdag po rito, nakapaglabas na tayo ng halos 2 bilyong piso para sa implementasyon ng Iligan City Coastal Bypass Road na naglalayong maibsan ang trapiko sa syudad. Nariyan din ang expansion, rehabilitation at development ng mga paliparan sa Osamis, Camiguin, Lumbia, Bukidnon at Lagindingan. Sinisimulan na rin daw ng National Irrigation Administration o NIA ang paglalagay ng mas maraming irigasyon sa rehiyon para sa mga sakahan ng mga magsasaka. Prioridad din daw sa Lanao del Norte na matapos ang Solar Pump Irrigation Panel Project na malaki ang maitutulong sa mga residente doon upang mas matiyak o mas mahikayat din daw ang mga bagong henerasyon na kumuha ng kursong may kaugnayan sa agrikultura. Nakapaglaan na daw sila ng pondong hindi bababa sa 60 million pesos na inilagay sa mga scholarship program ng Commission on Higher Education o CHED. Ilan din sa mga binanggit ng Pangulo na programa para sa rehiyon ang tulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at marami pang iba. Samantala, nakapagbigay na ang pamahalaan sa Iligan City ng 10,000 pesos sa mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan ng El Nino sa ilalim ng Presidential Assistance. 10,000 pesos din ang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tig 5 kilong bigas sa bawat pamilya ang mula naman sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Nakapagbigay na din ng mahigit sa 10 milyong piso ang pamahalaan sa city government ng Iligan City, 13 million pesos sa probinsya ng Lanao del Norte, at 24 million pesos naman para sa provincial government ng Misamis Occidental. Samantala, sa patuloy na pag-iikot ni Pangulong Marcos kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar at probinsya na lubos na naapektuhan ng El Nino, ipinangako nito na patuloy nilang aalalayan ang mga magsasaka at mangingisda. Para sa Year TV News, Vanessa Cuyofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.